Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang mga balita tungkol sa mga korupsyon, milyon-milyong pondong nawawala, kaliwat kanang anomalya, pero kadalasan walang napaparusahan at kung meron man ay ginagawang parang bakasyonan lang ang kulungan dahil sa mala VIP na treatment sa loob. Pero paano kaya kung ang mga opisyal na nagnakaw sa kaban ng bayan ay ipadala sa pinakadelikadong kulungan sa mundo? Sa mga kulungang ito, walang VIP treatment, walang aircon at walang kasiguraduhan kung aabutan ka pa kinabukasan. Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin ang 5 pinakadelikadong kulungan sa buong mundo. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. Black Dolphin Prison, Russia. Sa isang liblib na bahagi ng Orenburg, Russia, matatagpuan ang Black Dolphin Prison, isang kulungang hindi mo gugustuhing pasukin. May kapasidad lamang ito para sa halos 700 na preso, ngunit ang bawat isa sa kanila ay hindi na muling makakakita ng kalayaan. Dito nakakulong ang mga pinakamalupit na kriminal ng bansa, mga serial killer, mga mapanghalay, extremist group at kahit na mga kanibal. Ang seguridad dito ay isang bangungot para sa mga nakakulong. Ang bawat isa ay binabantayan ng 2 gwardya ng 24 oras at sa tuwing ilalabas sila ng selda ay dapat silang nakayuko, may takip ang mata at may posas sa kamay. Sa ganitong paraan, hindi nila kailanman malalaman ang daan palabas. Sa loob ng selda, walang bintana at tanging rehas at makakapal na pader lamang ang makikita. Sinasabing walang preso rito ang nakakita ng sikat ng araw mula nang sila ay makulong. Walang oras ng pahinga dito. Gumigising ang mga preso tuwing alas 5 ng umaga at sumasa ilalim agad sa inspeksyon. Bawal silang umupo o humiga buong araw maliban kung matutulog sa gabi. Walang kalayaan kahit sa loob ng selda. Lahat ay nasa ilalim ng mahigpit na kontrol. Sa sobrang tindi ng kulungang ito, marami ang nawawalan na ng rason para mabuhay. Number 4. Gitarama Prison, Rwanda. Isang buhay na impyerno ang naghihintay sa mga nakakulong sa Gitarama Prison sa Rwanda. Orihinal na itinayo para lamang sa 600 na preso, pero ngayon, mahigit 6,000 ang nagsisiksikan dito. Wala nang sapat na espasyo, kaya't marami ang natutulog ng nakatayo. At kung mahina ka, ay malaki ang tsansang maipit ka at matapak-tapakan. Dahil sa sobrang dami ng nakakulong, halos walang pagkain at malinis na tubig. At sa matinding kagutuman, may mga ulat na nagsasabing ang ilan ay napipilitang kainin ang laman ng kanilang kapwa upang mabuhay. Oo, may aktwal na kaso ng kanibalismo sa loob ng Gitarama. Marami sa mga nakakulong dito ay mga sospek ng genocide sa Rwanda noong 1994 kung saan halos 1,000,000 tao ang pinaslang sa loob lamang ng 3 buwan. Ang mas nakakatakot, marami sa kanila ay nakakulong ng higit 20 taon ngunit hindi pa rin nasisimulang litisin. Sinasabing ito ang pinakamaruming kulungan sa mundo. Ang sahig ng kulungan ay literal napupuno ng dumi at ihi dahil wala namang sapat na palikuran para sa libu-libong nakakulong dito. Number 3. ADX Florence Prison, USA. Sa Colorado, USA, matatagpuan naman ang kulungang kilala bilang Alcatraz of the Rockies. Ang ADX Florence Prison ay isang supermax prison na may kapasidad para sa 490 sa pinakamapanganib na kriminal sa Amerika. Dito nakakulong ang mga lider ng mga extremist group, high-profile drug lords at mga masakirista. Ang bawat preso rito ay nakahiwalay sa isang selda sa loob ng 24 oras kada araw. Sa loob ng kanilang selda,
Tanging isang maliit na bintana ang nagbibigay liwanag, ngunit ang disenyo nito ay ginawa upang hindi nila makita ang kahit anong tanawin sa labas. Ang tanging makikita nila ay ang langit, isang paalala na hindi na sila makakalaya habang buhay. Dahil sa high-tech security system dito, wala pang kahit isang preso ang nakatakas mula sa ADX Florence Prison. Ilan sa mga nakakulong dito ay sina El Chapo, ang pinakamalaking drug lord ng Mexico, Zacarias Moussaoui na may kaugnayan sa Twin Towers attack noong 2001 at si Ted Kaczynski na kilala bilang Unabomber. Sa loob ng ADX Florence, kahit ang pinakamalakas na kriminal ay tuluyang nawawala sa katinuan. Ikaw kaibigan, kung ikaw ang tatanungin, gugustuhin mo bang dito makulong ang mga korap na opisyal ng gobyerno? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 2. Bangkwang Central Prison, Thailand. Mas kilala bilang Bangkok Hilton, ngunit huwag magpalinlang sa pangalang ito dahil sa loob nito ay isang impyerno. Matatagpuan ito sa Bangkok, Thailand at may kapasidad para sa 3,500 na preso, ngunit kasalukuyan itong pinupuno ng mahigit 6,000 na tao. Sa sandaling pumasok ka rito bilang isang preso, hindi mo na mararamdaman ang dignidad bilang isang tao. Bawat bagong bilanggo ay nilalagyan ng bakal na posas sa paa sa loob ng 3 buwan. At kung mapatunayang guilty ka sa drug trafficking, automatic death sentence ang parusa sa'yo. Ang pagkain dito ay hindi sapat upang manatiling malakas. Karaniwan lang na isang mangkok ng kanin na may tubig ang kinakain ng mga preso. Marami ang namamatay sa gutom bago pa matapos ang kanilang sentensya. Dito nakakulong ang maraming dayuhan na naloko ng mga sindikato. Ang iba ay mga Europeans at Americans na hindi sinasadyang masangkot. At ngayon, nagtitiis sila sa bangungot ng Bangkwang Prison. Number 1. La Sabaneta Prison, Venezuela. Kung may pinakamasahol na bilangguan sa mundo, ay ito na yata yon. Ang La Sabaneta Prison sa Venezuela ay kilala bilang pintuan ng kamatayan dahil halos walang otoridad ang may kontrol dito. May kapasidad lamang ito para sa 700 na preso, ngunit kasalukuyang mahigit 4,000 na ang nasa loob. Ang gobyerno ay halos walang pondo para sa pagkain at seguridad, kaya ang mga gang sa loob mismo ang namamahala ng kulungan. Walang disiplina, walang patakaran, at ang pinakamalakas na gang lang ang may karapatang mabuhay sa loob. Kung wala kang proteksyon, malamang patay ka na bago ka pa umabot ng 1 linggo. Noong 1994, mahigit 100 preso ang binawian ng buhay sa isang araw dahil sa gang war. Ang karahasan ay isang pangkaraniwang bahagi na ng buhay dito. At kung mahina ka, hindi mo na kailangang hintayin ang iyong sintensya dahil mismong kapwa mo preso ang tatapos sa'yo. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Dapat bang ipadala ang mga korap na opisyal sa ganitong mga klaseng kulungan? At sa anong kulungan mula sa ating listahan ang gusto mong ilagay sila? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.